siyang reklamo against the Lord dahil may salita siya galing sa Diyos. Bang nagreklamo ba si Joseph? Sana magreklamo siya sa Diyos. Diyos, di ba sabi mo sa akin na itong mga kapatid ko, itong tatay ko at nanay ko magluluhod sa akin? Dahil dito salita, bakit ako ay hinulog ako sa balon? Oy, bakit ako ay ngayon ay dito naman ako ngayon ay dahil sa si Ruben at pinakapanganay nila ay ayaw patayin dahil siyempre sa kapamagitan ng pagpatay, siyempre madudungisan yung mga kamay nila. At saka wala silang iuwi sa bahay nila na Joseph at malulungkot yung tatay nila, yun ang magiging kakamatay. So makikita po natin dito na ibinenta siya sa mga Midianite. Itong mga Midianite na ito, ibinenta din siya kay Potiphar. Ang dream pag ipinakita ng Diyos sa inyo, first is, huwag tayong matinag kahit anong mga batiko sa atin. Pag alam mo galing sa Diyos yun, panghawakan mo yun. And then, kahit ibenta ka, kahit anong gawin sa'yo, mag-move on ka. May kanya-kanya tayong level at journey sa buhay. Nakon? Galing tayong Pilipinas, ano ang buhay natin sa Pilipinas if you remember? What is your life in the Philippines? Siguro ang iba naglalaba, ang iba nag-aaral, ang iba nag-opisina. But now, we are here in Israel. Hello? Now, nandito tayo sa Israel. What's next? Diba? Kung si Joseph ay pinabenta doon kay Potiphar bilang katiwala kay Potiphar dahil siya po yung pinaka-chief guard, yung si Potiphar, ni Pero nakita po natin na ang Panginoon, sabi po sa Genesis chapter 39 verse 2, the Lord was with Joseph and he was a successful man and he was in the house of his master, the Egyptian. And his master saw that the Lord was with him and the Lord made all he did to prosper in his hand. Ang ibig sabihin, nakikita ng tao, nakikita ng amo mo na may Kristo ka at may Diyos ka sa buhay mo. Hello? Ano man ang pinaparanas natin, ano man ang dinadanas natin sa buhay natin, makikita pa rin may Kristo ka sa buhay mo. Dahil hindi ang employer ang nagbibigay ng success sa atin, kundi ang Panginoon kung nagbibigay ng success sa atin. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Ang Panginoon ang nagbibigay kasi dito, the Lord was with Joseph. Kung palagi tayo nasa pagpresensya ng Panginoon, kung ang Panginoon ay palagi nasa atin, at tayo ay gumagawa ng plano ng Panginoon, ang Panginoon ay nasa iyo. Dahil pangako ng Panginoon ito, I will never leave thee nor forsake thee. I am be with you even to the end of time. Sasabihin mo, hirap na hirap ako sa employer, but sabihin mo sa sarili mo, God is with me. God is with me. Kailanman kahit hirap tayo physically, dahil nag-sponge tayo, ganun. Pero sasabihin natin sa sarili natin, ang Diyos ay nasa akin. At alam niyo, pag ang Diyos ay nasa iyo, may kasayahan po tayong naglilingkod sa Panginoon. Asan mga employer natin? Walang reklamo. Hello? Kasi pakiramdam mo, Lord, I am doing this para kayong maluwalhati at mag-glorify ang Panginoon sa buhay ko. Kahit nahihirapan tayo sa ating mga trabaho, pero dahil ang Diyos ay kasama natin, ay pinapagaan ito ng Panginoon. At ang nakita natin dito that the Lord was with Joseph during his time. Kaya nagiging magaan, prosperous ang buhay niya. Nararamdaman niyo ba na simula ng ikaw ay nandoon sa employer mo, nakikita ang kaibahan? Nakon? Hallelujah! Palakpakan mo natin ang Panginoon sa buhay ng bawat isa. Ang Panginoon ay naroon at nakikita ang kaibahan. Sasabihin ng ilan, bakit yung ibang mga Pilipina hindi katulad ng may papilas ko? Dahil ang Panginoon ay nasa iyo at nasa akin. Nakon? Hindi nila nakikita, kaya kailangan may magpo-protest eh. Amen? May mga lalaban sa mga Pilipino sa Israel na hindi ganun lahat ang Pilipino.
Yung nasisira ang mga kaisipan patungkol sa Pilipino ay masisira dahil sa iyo. Masisira ay yung kaisipan nilang negative dahil sa example na ibinibigay ng bawat buhay natin. Amen? Dahil ang Panginoon ay nasa iyo. Kahit sabihin mong batikusin tayo, kahit sabihin mong kalabanin tayo ng employer or part ng family ng employer natin, if God is for us, who can be against us? Hindi pwedeng. Hallelujah! Palapakan natin ang Panginoon. Hindi pwede tayong kalabanin. Hallelujah! Dito, the Lord was with Joseph. And he was successful one. Ay successful. And he was in the house of his master Egyptian. And then his master saw the Lord. The master saw the Lord sa buhay mo. Kahit hindi sila nakakilala sa Panginoon, dahil sa buhay mo, nakikita niya si Kristo sa buhay mo. Hello? And they were so blessed. Ako, may testimony, hindi para ako itaas ang sarili ko. Ang dami kong struggle sa aking employer. Talagang, di ba, tinetestify ko. Kung iti-testify ko talagang dati, inaapi-api ako doon. I mean, kaya hindi ako natuto ng Hebrew. Dahil ayaw ko talagang marinig ang mga sigaw ng amo ko at chismis nila laban sa akin. Na ako'y sinisiraan ng matanda kong lalaki noon, na ganyan-ganyan ako. Para hindi ako masaktan, para ako'y magtatrabaho ng maayos, ayaw kong matuto ng Hebrew. Kaya hindi po ako natuto ng Hebrew. Yun po yung reason talaga noon kung bakit hindi ako nag-aral ng Hebrew. It's because gusto ko kung ako ay magtrabaho na masaya ang puso ko. Kaya dahil marinig ako, sensitive ako, masasaktan ako. Pag nasasaktan ako, baka hindi ko mabibigay yung the best ko para sa employer ko. At least, mabibigay. May atake ka na nga doon sa employer mo. May atake ka sa mga anak ng employer mo. May atake ka pa sa partner mo. Tingnan mo, yung buhay mo, talagang pit-pit ako noon. Almost 4 years kong binanas yun. Pero ang nakita ko, because God is with us, ang Panginoon ay nasa iyo, pinapagtanggol ka ng Panginoon. Pag tama yung puso natin sa ating paglilingkod sa employer natin, hindi ako naniniwala na hindi tayo pagtatanggol ng Diyos. Pag tama yung ginagawa natin sa employer natin, at tama yung paglilingkod at puso natin, naglilingkod hindi lang tayo sa employer, kundi naglilingkod tayo sa Diyos, hindi pwedeng hindi tayo pagdadaanin ng Diyos. Amen. Hindi ako naniniwala nun eh. Kasi proven ko sa buhay ko yun eh. For almost 4 years, kalabang ko lahat, hirap lahat ng trabaho doon sa 4